Les, Preparing to stream na po. andito na si wait lang, si Ate Dolor if ever ha. Okay, hindi pa Ay, naman wait lang, nag-go. wait lang. Sige. Pwede Kasi pa ba nag-ano pa siya. magbigay ng instruction? Yes, alam ko hindi pa nag Okay. O sige, Ay, Live wait na. lang po. Naka-live na po. okay. Pwede ko naman po. Celeste? Hello, Celeste! Tayo ba ay naka-live na? Bakit parang wala akong nakikita dito sa Zoom na naka-live na tayo? Pero anyway, hello po sa ating lahat. Tayo ay nandito sa Erda Kwentuhan. Kung naalala ko ay episode 21 na ba to? Ayan po. And today is very special. Always naman special ang ating episode. Pero ngayon, sa palagay ko ay extra special because meron akong co-host. Like ko rin naman ang lagi kong co-host na si Ate Celeste, Celeste Ladra. Pero ang co-host ko ngayon ay like ko din talaga. So, hello, Jiniel, ang ating social worker for Erda Manila 1 Sabana. Mag-greet ka naman, Jiniel. Everyone, ako po si Jeniel Claveria from Sabana 1 or Sabana Manila 1. So I am happy na maging co-host po ni Ate Edlyn. And Celeste, kabahan ka na. Hindi, joke lang. Hello po sa Hello, lahat. Jeniel. Ayan, alam mo ba, Jeniel, maganda ang topic natin ngayon. Well, nung mga nakaraan, maganda rin. Pero lagi nating pinagsisikapan na lalong gumanda ang ating pag-uusapan. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay paano ba maging malaya sa iba't ibang aspects ng ating buhay. Naks naman. So, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi this month ng June, nag-celebrate din tayo ng Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. So, hindi na natin patatagalin, Jiniel. Gusto mo bang i-introduce ang ating mga special guest? Yes, Ate, thank you so much, no? Kasi ang mga guest din natin is malalapit din naman sa mga puso natin. So, mga nagdaang mga Zoomustahan or kwentuhan natin, 'di ba? Puro mga beneficiaries natin from other areas. So, ngayon naman mga staff and mga friends natin. So, I am happy to introduce to everyone, no, na isa sa mga ating mga guest for today is isa sa mga social worker ng Bagong Silang Caloocan, si Ate Joms. Say hi, Ate Joms. Hi, magandang hapon sa lahat. Good afternoon sa lahat ng ating mga kasama sa Erda Foundation at saka sa ating mga ah, nanonood sa ating FB Live. Yes, thank you so much, Ate Joms. And isa naman po sa ating mga guest din naman, no, isa sa mga friend ko, masaya siyang kasama and most of the time seryoso siya pero alam mo pag siya bumana talaga ate malupit din talaga si Celeste, Ate Celeste. Hello sa lahat. Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagsubaybay ng ating kwentuhan today at very much happy kami. Ako na iba yung host for today. Eme lang. Oo nga no, kasi from host to guest no. So pinaghandaan mo talaga ang fresh mo today, Ate Celeste. I know, lagi naman, Eme. Sa bagay lagi naman. Pero iba yung ano mo ngayon, yung ganda mo ngayon. Wow! And yeah, so thank you so much Ate Celeste. And no, last but not the least, ang aking friendly, si Emma. Hi Ate Ems. Hello po, good afternoon po sa lahat ng nanonood sa live stream at sa mga kasama ko po dito sa Erda. Thank you so much Ate Ems. Ang ganda-ganda mo din ha. Ang ganda naman ng background mo, exit.
Hello. Ayan, thank you, Jeniel. Tamang-tama ang background ni Ate M. So, although hindi natin pag-uusapan ngayon ang disaster risk and management, no? Pero kitang-kita natin na ready siya. Kung ano man ang mangyari, may exit doon sa kanyang likuran. Pero anyway, ayun, Jeniel. So, thank you for introducing our special guest. Tapos, magigreet tayo sa ating, buti nga nag-greet na rin si Ems, no? Nag-greet niya na yung ating mga kasama sa ERDA, lahat ng communities. Alam nyo ba na talagang buong mundo ay pwedeng manood sa atin this afternoon. Kaya, hello sa Western Visayas, kung saan nanggaling ang ating kakausaping una, walang iba kung hindi si Joms. Yan, Miss Jomaline Sarda Baguio. So, Jeniel, tanungin na natin si Ate Joms kung paano siya nagiging malaya. Ayan, alam kasi natin na si Ate Joms ay isa sa mga masisipag, mahusay at magiting naks naman na social worker ng ERDA Foundation. Ngayon, Ate Joms, kwento mo naman sa amin kung paano mo napapagsabay ang iyong halimbawa career at family. Ayan, thank you po Ate Edlin. Grabe ang compliment ano. Kaya inspired kaming magtrabaho dahil sa mga ganyan natin dito sa ERDA. So, ano po, paano ko napagsasabay? So, hindi siya madali actually ang maging isang working mom, especially na ang aking family ay nasa Antique. So, mahirap siya bilang nanay kasi hindi mo sila kasama. Pero, una siguro kaya ko siya nagagawa, kaya ko napagsasabay yung pagiging empleyado at pagiging nanay is dahil meron tayong supportive na family, na supportive na employers or ERDA, at saka syempre yung pagiging supportive din ng ating mahal na asawa. Ayan. So, malaking bagay ate yung yung suporta na nakukuha natin sa nakapaligid sa atin para magawa nating mapagsabay yung pagiging nanay at the same time yung pagiging empleyado. Ayan, thank you, Joms. Alam mo, Juniel, hindi lahat eh. 'Di ba? Sa isang babae o lalaki man na may asawa, alam ko, hindi lahat ganito ka-supportive. So, Joms, anong masasabi mo sa iyong partner o sa iyong asawa or husband? Paano mo siya i-describe? Dahil ikaw mukhang malaya ka na, halimbawa magtrabaho dito sa Metro Manila, i-pursue ang iyong master's in social work. Anong masasabi mo sa kanya? Ayan, nanonood ba yung aking asawa? Hindi, te, paano ko siya i-describe? The best. Kasi sobrang mabait, sobrang understanding, at saka supportive po talaga. Kasi hindi po naging madali yung desisyon namin na umuwi sila ng Antique after the pandemic at doon na sila magstay. Tapos maiwan ako dito para magtrabaho. So, ang ang nakakatuwa kasi talagang pinag-usapan naming dalawa. Tapos bukas kasi siya doon sa ah, mas bukas kasi yung isip niya na mas okay silang nasa probinsya kahit na ang kaakibat nun ay yung responsibilidad na siya yung maiiwan sa mga bata. So, maswerte po ako sa kanya na very understanding siya at ah, hindi siya traditional mag-isip. 'Di ba, nakaano kasi tayo sa kultura natin at sa paniniwala natin noon na 'pag mga babae dapat nasa bahay lang. Tapos iniisip din natin yung mga lalaki, ma-pride yan na dapat ako ang tatay, ako ang nagpo-provide financially. Pero pwede naman kasi yung pag-usapan, pwedeng pagtulungan. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga pinag-uusapan at dapat pareho kayong
nakakapag-contribute sa family. So, maswerte tayo sa ganong aspeto na naiintindihan at bukas ang isip ng aming papa para magkaroon tayo ng ganitong setup. So, mahirap din para sa kanya kasi imagine 4 na bata ang inaalagaan niya, inaasikaso niya. Pero, yun, kinakaya niya po kasi alam niya na ah, sinusuportahan niya ako sa gusto kong gawin, gusto kong i-pursue yung career ko, i-practice yung aking profession bilang social worker. At yun, sa una pa lang kasi alam niya na po yun na talagang ah, gusto ko yung trabaho ko, gusto ko yung ginagawa ko. Kaya maraming salamat doon sa parting yun na sinusuportahan tayo sa mga gusto nating gawin. Ang ganda naman, nakaka-proud naman, Jeniel. Pag ikaw Yes, ba, oo, kasi ako nakapili na rin ng partner, 'di ba? So sa pagpili ba ng partner kailangan talaga gaano kahalaga biglang si Jeniel yung tinanong, 'di ba, Joms? Ayan. So Jeniel, sa palagay mo yung sinabi ni Ate Joms mo na mahalaga yung pag-uusap, yung pagpili ng isang partner na progressive or bukas ang pagtingin. Gaano kahalaga to para sa iyo, Jeniel? Biglang si Jeniel tinanong din ano. Sige, go, Jeniel. pero I'm so happy and na narinig ko yung ganong sitwasyon ni Ate Joms, no? Kasi yun nga po, yung sa malayo siya sa family niya, tapos nagtatrabaho siya dito at nakakuha siya ng malakas na support system din talaga dito sa mga kaibigan niya dito sa Metro Manila. Kumbaga kahit wala yung family niya dito, nasa ibang lugar, pero nakakuha siya ng family dito na sumusuporta sa kanya mentally, emotionally, no? Kahit medyo malayo siya sa mga anak niya. And grabe din po, ako anak pa lang ako, nararamdaman ko na yung hirap ng wala yung mama. How much more naman yung mama, yung wala naman po yung mga anak. And I'm so proud kay Ate Joms din dun sa sharing niya na masaya din ako na narinig ko sa kanya na open-minded po ang kanyang hubby-dubby, ang kanyang husband po, no, na sa gantong klaseng setup. So parang ang sarap sa pakiramdam na nabe-break na yung stereotyping talaga na ang mga babae nasa loob lang ng bahay, kayo ang aalaga ng anak. Although maganda din naman po yun, pero nga, sabi ni Ate Jones na sa sitwasyon ngayon or sa generation ngayon, mas maganda kapag both kayong mag-asawa is meron talaga na contribute. And isa nga po din sa mahalaga na ginawa nila Ate Joms ng kanyang asawa is yung sa communication po talaga na pinag-usapan nila na ganito yung gagawin ko dito. It's not only for me but also for our family's future, for our children's future. So, yun po. Kaya ang sarap sa pakiramdam talaga nung meron kang ganong klaseng partner na open po for communication and open-minded po sa ganitong klaseng setup po. So, happy kay Ayan. Thank you, Jeniel. And congratulations, Joms, at sa iyong hubby-dubby. Gusto ko yung term ni Jeniel na hubby-dubby. Tapos nabanggit din ni Jeniel na na-appreciate nga niya na nag-uusap kayo, Joms. So, speaking of communication, nakakatulong ba na mas high-tech na tayo ngayon sa iyong pakikipag-communicate sa iyong hubby-dubby at sa iyong mga anak? Yes, Ate Ed, sobrang laking tulong ng technology natin, kahit na medyo mahirap ang signal doon sa amin. Pero malaking bagay siya kasi kung wala siguro yung mga technology na to, yung messenger na naging way namin ng communication, baka hindi ko rin kayanin. Kasi sobrang hirap nun Mahirap na sa part na hindi mo sila nakikita araw-araw, nakakasama physically. So, mas mahirap, dobling hirap yun kung hindi mo rin sila nakakausap. So, malaking tulong. Parang naging routine na namin na every morning, 6 a.m., tatawagan ko sila pagkagising. Tapos, pagdating sa gabi, after ng work, bago matulog ulit, kausap ko din ulit sila. So, parang kahit papano, naiibsan yung lungkot kasi nakakausap mo rin naman sila. Plus, kasi yung aking dalawang dalaga, yung aking panganay at yung pangalawa, is marunong na rin sila
sa paggamit ng technology. So from time to time, pag halimbawa busy, hindi ko sila natatawagan during lunchtime, sila naman yung nag-chat sa akin, "Mama, kamusta ka po?" So malaking bagay po talaga yung technology. Imagine niyo po, ako nandito lang ako sa Manila, tapos sila nasa Antique. Imagine mo po yung mga OFW pa. At least ako kahit papaano from time to time, dahil din sa suporta din ng ERDA, nakakauwi ako sa amin from time to time. So imagine mo na lang yung mga OFW, yung mga nanay na nagtatrabaho sa malayo at hindi madalas nakakauwi para makasama yung mga anak nila. So, yun po, malaking bagay po ang technology talaga. Ayan, thank you, Joms. Tapos, may pangatlo pa tayong tanong, Jiniel. And then after that, nandito kasi ang ating executive director. Ayan, hingin natin siya ng kanyang message for Joms. Ayan. Tapos mamaya naman, para dun sa iba nating guest. Ayan po. So, Joms, ito ang aming ikatlong tanong ni Jiniel. Joms, nabanggit mo kanina na aside from your hubby-dubby, na very supportive, and then also yung mga friends mo rin around you, ang ERDA din, nabanggit mo na very, very kind din. Halimbawa, so, sabi mo nga, hindi katulad nung mga OFWs na mas challenging sa kanilang umuwi regularly. Pero ikaw, paano? Paano yung pag-uwi mo? Gaano ka kadalas nakakauwi sa Antique? Ayan. Ayan. Since nag-start silang magstay na talaga sa Antique for good, ate, parang mini-make sure ko po na makauwi at least isang beses kada 2 buwan. Kung hindi man, ngayon medyo natagalan, pero talagang sinikap natin na makauwi din ulit, lalo at bakasyon ng mga bata sa school. So, very thankful din po talaga ako sa ERDA na ah, ganun din, napaka-supportive din kasi talaga ng ERDA pagdating natin sa mga concerns natin sa family, 'di ba? So hindi tayo nahihirapang magpaalam. Minsan pa nga shout out sa kay Ate Sandra. Minsan pa nga sabi ni Ate Sandra, "Joms, umuwi ka. Umuwi ka na muna, bakasyon ng mga bata. Sayang yung panahon na makasama mo sila." So sobrang nakaka-touch at saka nakakatuwa, 'di ba? Kasi pwede mo pala talagang ma-balance yung trabaho, at the same time pwede mo din, magawa yung pagiging nanay mo kasi yung environment mo is nakasuporta dun sa mga bagay na gusto mong gawin. So hindi siya limitation dapat, 'di ba? Dapat maging sana lahat din ng mga employer maging bukas sa ganun. Kasi parang mas magiging effective yung mga empleyado mo kung ah, nababalance yung work at saka yung sa family time. Kaya shout out Erda Foundation. Thank you po sa suporta. Ayan. So, thank you, Erda Foundation. Genial. Sana maraming millennials ang nakikinig this afternoon. Kasi alam nyo ba, si Ate Joms nyo, kahit na fulfilling na ang kanyang career and ang kanyang family life, siya po ay millennial. Ayan. Dahil siya ay millennial, Genial, ikaw ang i-ask ko na tawagin ang ating executive director na isang boomer naman. Ayan, ako ay Gen X. Ayan, so go ahead, Jiniel. Ate, na-pressure ulit ako. Hindi, joke lang. So, ayun, hello sa lahat, no? Gusto kong i-introduce sa inyo ang aming butihing EDO or Executive Director, ang aming napaka-supportive na ED din talaga. And minsan talaga, no, every time na may mga activities, sumasali din siya sa mga millennials and mga Gen Z. And she is willing din na matuto ng mga terms sa mga Gen Z, di ba? So, hello sa lahat. Tinatawagan ko si Ate Dolor Cardeño. Hello po, Ate Dolor. Hello, Ate Delor. Mag-greet ka naman. At ano pong message niyo para kay Joms? Ayan, habang hinihintay natin, Jiniel, si Ate Delor na nonchalant, naks nakigaya, di ba?
hindi talagang siya ay hindi nonchalant ever. So, Ate Dolor, ang ibang microphone ay nonchalant, biglang gano'n. Pero totoo yung sinabi ni galing mag-document ni Janiela, alam na alam niya yung mga pinagagagawa ni Ate Dolor. Ayan na, Ate Kasama yun na Dolor. ba yan? Kasi Po, pasensya na, meron kaming pinag-uusapan from time to time doon sa ibang concern. Nakikinig lang ako from time to time. Ano yung ano? Ate, gusto mong i-greet Hindi ang ako ating nakafocus. Pasensya na dahil may sabay-sabay yung ginagawa natin, di ba? Yes, kasi ikaw talaga ay napaka-nonchalant, caring, kaya talagang maraming ginagawa for the children. Naks, ate, nakikigaya na rin ako ng tono ko sa mga Gen Z. At saka, o sige. Ate, may message ka ba sa ating mga guests na bagets ng Erda Foundation, Millennial Jomalyn Sarda Baguio, at ang mga Gen Z natin na si M, Celeste, at Jiniel? Ay, oo, maganda nga naging nag-agree sila na magkaroon ng ganitong klase ng interview para mas makilala sila. Kung naka-open ito dun sa mga communities, saka dun sa mga staff, saka dun sa mga partners, maganda mas makilala pa natin sila. So malaman natin yung mga ganong sitwasyon ng mga staff ng ERDA in relation dun sa ginagawa na may work sila at merong family at meron pa silang mga other activities. So yun yung maganda na nangyayari ngayon. So yung kay Joms, ay oo, si Joms kasi nung magsimula siya sa Abaca, may ganun na siya kasi mabait yung husband niya, pumapayag na maiwan doon sa kanilang siya yung mag-handle ng mga household at saka taking care of the children. Noon pa man, unang salvo pa naman ni John sa ERDA sa Abaca, may gano'n na silang relasyon na napagkasunduan. So much more, mas mahirap ngayon kasi doon at least magkasama sila sa Iloilo. Pero dito mas malayo, mas may difficulty pero maganda na-handle nila. Yun yung message natin. At saka to sa mga bagong mga kabataan, marami na talagang pagbabago ngayon sa mundo. Lalo na nung magkaroon tayo nung mabuksan ito ng pandemic, naging open talaga ang technology sa lahat. Kanya lahat possible na in communication, bukas na lahat eh. Hindi katulad noon, kung hindi nagka-pandemic, hindi natin masyadong ma-appreciate yung mga technology na ganyan. Pwede ka na ngayon mag-set ng mga meetings, pwede na kayong mag-usap, kahit nasaan ka pa, pwede na kayong mag-usap at saka mag-discuss ng mga concerns ninyo. Yun yung naging ng technology. Siyempre, may limitasyon din yan. May need din kasi minsan na may interaction ka sa human, sa tao. Kanya kailangan din from time to time, may activity ka na in relation na meron kang human ka-interact. Hindi lang dito na yung physical kasi merong yun eh. Merong pwede kang makuha doon sa pagka merong physical. Siyempre nakikita mo, naaamoy mo, nahahawakan mo yung tao. Hindi katulad sa technology, iyan lang, ganun. Pero nakakatulong ng malaki dahil nagkakaroon ng communication kahit nasaan ka. So yun, good luck dun sa kanila at saka yun, kung ano man yung meron sila ngayon, i-enjoy nila kasi naabutan nila itong na to. Itong panahon na to na bukas na yung mga communication at slowly nag-o-open ng mga tao, community, in relation dun sa mga relationship, in relation dun sa pagkatao ng mga tao, at maraming nabubuksan din ng mata. Pero syempre, hindi yan madali. Yan? Prosesong pinagdadaanan nating lahat. So yun, good luck sa inyo. Tuloy nyo ang inyong mga ginagawa. Ayan. So, kitang-kita natin, Jeniel, mula noon hanggang ngayon ay talagang active si Ate Dolor. Hindi lang sa trabaho, gawaing development work o social development work. Kung hindi, meron ding pagmamalasakit para sa ating mga staff. Ayan. So, congratulations uli, Joms, and sa iyong habi-dabi. Pero Jeniel, meron pa pala tayong kaunting pag-uusapan with Ate Joms. Joms, kasi 'di ba nabasa natin ang stand ng
Ateneo Center for Catholic Theology and Social Justice on the divorce bill sa Congress. So, sinasabi dito na ang stand nila na ang pagpursige nitong divorce bill ay isang political issue, political move at hindi siya theological issue or move, no? Nakalagay dito sa stand nila na mayroon kasing mga pag-aasawa or partnership na abusive or abusive relationship. Ikaw, anong palagay mo dito sa stand na ito ng Center for ulitin ko yung center, no? Center for Catholic Theology and Social Justice. Ayan. Ayan. Alam mo ate, maganda rin na sa panahon ngayon nagiging bukas na rin tayo sa ganyang mga usapin. Kasi tama yan, hindi naman ito usapin tungkol sa religion. Ano kasi ito political issue po ito. So, tama naman din po na ang divorce ay mukhang kailangan na rin talaga natin dito sa Pilipinas kasi merong mga kababaihan or pamilya sa community na hanggang ngayon ay hindi makalabas dun sa sitwasyon nila kasi nga 'di ba wala tayong divorce, meron tayo annulment pero sobrang mahal, matagal yung proseso. So, ang tingin ko naman po dito, kung kayo ay nasa maayos na relasyon, edi hindi para sa inyo ito. Pero papaano naman po doon sa mga nakakaranas ng abuse, yung nandun pa rin nag-i-stay dahil hindi makawala dun sa sitwasyon nila. So sana hindi natin ipagkait sa kanila yung kalayaan, no, na makalabas doon sa ganong sitwasyon, sa ganong klaseng relationship. So, pero yun din ate, kailangan lang ayusin lang din siguro yung mga provisions ng batas na ito na hindi lang din siya maging parang ganun kadali. So sana yung mga grounds din naman na ilagay ay yung talagang makakatulong doon sa mga pamilya na nagdaranas talaga ng hindi maganda, ng abuses, yung ganun. Para nandun tayo sa gusto nating i-preserve yung marriage, yung buo ang pamilya. Pero ano yung sense na buo ang pamilya kung nagsasuffer din naman yung mga anak, yung asawa dahil abusive nga yung relationship. So, sa tingin ko, yun po, wag nating ipagkait sa mga pamilya at mga kababaihan na makawala sila or makalaya sila sa ganong sitwasyon. Salamat, Joms. Tapos ililinaw natin, no, na itong stand na to ay mula sa KU Leuven Ateneo. Sandali lang po, Center for Catholic Theology and Social Justice. Tapos po, sinasabi din dun sa statement na ang views na ito ay mula doon sa center na nabanggit at not necessarily sa Ateneo Department of Theology, Ateneo University or sa mga Jesuita. Pero maganda kasing pag-usapan natin ito dito sa Erda Kwentuhan para mas ma-discuss din sa ating community. So, halimbawa, yung relasyon ni Joms at ng kanyang hubby-dubby worth fighting for. Di po ba? Pero, nakikita natin sa ating communities na hindi lahat ng mga mag-asawa o mag-partner ay kaya pong tulungan halimbawa ng ERDA, ng ibang organizations, kaya po natin ito pinag-uusapan. At sinabi nga dito, alam mo, very maingat tayo, 'di ba, Joms, no? Kasi ang sinabi talaga dito, hindi pa naman po ito batas. Ito ay isang bill pa lang at sinabi nga po na ito ay public policy issue at hindi po ito ay religious policy issue. So, kaya kailangan pag-usapan natin dahil
sa Pilipinas, iba't iba naman po ang ating relihiyon. At bukod doon, yun nga po, sa communities natin, maraming mga relationships na worth fighting for. Pero meron din po talagang mga relationship na very abusive, no? Pwedeng hindi lang sa kababaihan, kung hindi sa kalalakihan din. So kung pag-uusapan natin ng abuse, hindi lang naman ito physical abuse, kundi psychological abuse, no? Halimbawa po, kung sa ating relasyon naman ay minsan talaga ay merong pagtatalo, pag-aaway, pero kung hindi naman ito regular at wala pong sabihan ng mga below the belt na mga salita. Tatanungin ko yung mga Gen Z mamaya kung anong tawag nila doon, ano? Pero kung wala pong regular na may pattern na ganoon, ibig sabihin, healthy pa yung relationship. Pero kung meron na pong regular na sakitan o bugbugan at pagsasabi po ng mga words, gusto ko sana magbigay ng example, Jeniel, ano? Pero, sige, sa ano na lang, pero ito, yung kabaliktaran ng matalino, pag araw-araw yan sinasabi sa isang partner, yung kabaliktaran ng maganda, kapag araw-araw yan sinasabi sa partner, yung kabaliktaran ng pagiging malakas. Kung araw-araw yan sinasabi sa partner o regular, ito po ay psychological abuse. So, hindi lang po para sa kababaihan ang pag-uusap na ito, kundi para sa kalalakihan. Pero dahil dyan, gusto pa rin nating i-celebrate si Ate Joms ninyo at ang kanyang hubby-dubby na nagko-contribute din at hinding sabihin, 'di ba, Jeniel, nasaan ka? Ayan, gusto rin natin sabihin na ang mga kababaihan man o kalalakihan na nag-i-stay sa bahay ay nagko-contribute din po economically sa ating household. So, pantay po si Joms at ang kanyang hubby-dubby. Mabuhay po at patuloy pong tuparin ang inyong mga pangarap para sa sarili, para sa inyong mga anak, at para sa sambayan ng Pilipino. Siyempre po nakaka-contribute din po talaga sila sa ating bayan. So, continue to be free, Joms and Habidabi, kasi kayo ay mabuting example sa inyong mga anak, especially because meron kayong mga supling na boy and girls. Ayan. So, nasa na yung ating favorite co-host for this afternoon? Ayan po. Iniintay natin siya kasi gusto natin siya talaga yung magtanong para sa ating next guest. Ay, Joms, habang iniintay natin ang ating co-host, meron ka pa bang gustong message sa lahat ng nanonood, sa ating mga batang Erda youth, and parents? Ayan po. Yan. Siguro ate, isa lang sigurong pwede kong sabihin, lalo dun sa mga Gen Zs natin na sa pag-aasawa, pag-isipang mabuti. Kasi tama yung sinasabi ng mga matatanda no, na hindi ito mainit na kanin na pag sinubo natin at nainitan tayo ay iluluwa natin. So ito ay isang commitment. So dapat sigurado tayo sa papasukin natin. Tapos, yun po, mahalaga po ang open communication sa mag-asawa. Kasi pag napag-uusapan ang mga bagay-bagay, hindi tayo aabot sa pag-aaway at hindi natin kakailanganin ang divorce kung lahat ng mag-asawa ay nagkakasundo, napag-uusapan ang mga bagay at naayos ang mga problema sa tahimik at maayos na paraan. Marami pa po kaming lalakbaying mag-asawa, hindi pa po kami doon sa matagal na, no? Marami pang pagdadaanan, pero kung itutuloy po namin yung magandang usapan, yung open communication, alam po namin na tatanda kami magkasama. Ayan. So, yun po, yun lang sa mga Gen Zs natin ang pwede ko pong masabing advice. At syempre yun po muli, maraming salamat sa magandang samahan din natin dito sa ERDA. Kaya po tayo nagkakaroon ng maayos na pamilya. Thank you po. Ayan, thank you so much, Ate Joms, ang ating Social Worker and Program Officer for our ERDA community in Bagong Silang, Caloocan. So sabi nga ni Ate Dolor, minsan nabanggit niya sa akin, okay lang kaya yun na healthy yun pag magkaiba kayo ng perspective.
para mag-grow kayo. Di rin kasi maganda kung lahat tayo pare-pareho mag-isip, ayan po, o magsalita o kumilos. Dahil dyan ito, bagamat siya ay iba sa akin, like ko pa rin siya, kahit na wala siyang saglit, bumabalik. Ang ating co-host for this afternoon, walang iba kung hindi si Jeniel. Jeniel, alam mo, excited din ako dito sa ating second guest. Ikaw talaga ang mangunguna sa pagtatanong kung paano niya ginagamit ang kanyang kinikita. Ayan. Wow. Yes, ikaw na. Bilang siya ay finance staff ng ERDA. Go ahead, Jeniel. Yes, thank you so much, Sir Edlin, no? So, happy din ako i-introduce to sa lahat kasi nga, friend ko siya. Pagdating ng mga may kailangan, alam mo yun, every time na lalabas kami, tapos bayaran time na, friendly, yung mga kaming mga pagkakataon. So, I am happy to introduce to you, no, kung paano siya, kung ano yung mapupulutan natin na aral pagdating sa pag-manage ng financial, no, ni tinatawag to si Ems, si Ate Ems natin, isa sa ating finance staff ng Earth Foundation. Hello, Ate Ems! Hello po, hello sa lahat. Oh my God, parang totoo yun. Totoo po yun. Pero salamat po sa lahat ng nanonood. Paki-share po. Ayun po, ready na po ako. Yes, Ate Ems, hello. Ang ganda-ganda mo talaga. Ang fresh mo tignan sa camera dito, Ate Ems. Ayan. So, Ate Ems, isa sa meron lang ang gustong itanong sa'yo. Madami ka naman pera. Hello? Ayan. Dahil ang ganda-ganda ng boses ni Jeniel. Jeniel, yung audio natin dyan, mukhang nakaka-apekto sa ganda ng boses mo. Ayan po. So, habang inaayos pa po ni Jeniel ang kanyang audio, narinig ko yung tanong niya, Ems, marami ka daw bang pera? At anong ginagawa mo sa pera mo? Ayan. Marami po, manifesting, char. Hindi, pero totoo po na sa circle of friends namin, most of the time, ako po yung sinasabihan nila na yung parang hindi nauubusan ng pera. Pero hindi po totoo yun. Ano lang po yun, parang hindi kasi ako yung nagmamanifest or sumasagot ng wala akong pera, ganyan. Pero pwede siguro po yung budgeting, ganyan. Binabudget ko kasi yung mga kailangan ko, yung savings ko, ganun. So, as a Gen Z po, so magbibigay muna po ako ng konting background ng Gen Z para at least alam din po ng lahat, pati ng manonood. So, tinatawag kaming Zoomers kasi 11 to 26 years old yung age range ng Gen Z. So, nire-refer din po kami as digitally native or nasa first world ng digital. Ganon. Kasi kasabay namin umusbong yung mga social media and yung mga smartphones. According po yun, may research, according po yun sa Pew Research Organization. Siyempre, kailangan may resources. And, ayun po, sinabi ko na po na dahil nasa digital world tayo, yung mga Gen Z, marami na po silang pwedeng resources na makuhaan. Actually, isang lang po sa Google, pwede na nilang may research or malaman kung ano yung gusto nila. Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo sa mga fake na articles or news. Tapos, in terms naman po kasi ng handling finances, most of ng mga Gen Z or ako, medyo ando na po tayo sa gusto talaga kasi namin maging financially literate or gusto namin maintindihan effectively yung pag personal savings namin, yung pag manage ng finances namin. So,
according din po kasi dun sa research, ang Gen Z daw po ay highly motivated and more risk averse. So, ibig sabihin, kami po yung mga persons na medyo ayaw namin ng loss or ayaw namin, gusto namin, kung papasok man po kami sa isang situation, gusto namin konti lang yung mababawas na loss sa amin. So, hindi kami nagtitake agad ng risk. Ganon. So, dahil po doon, more on capable kami or gusto namin maging financially literate. So, punta naman po tayo dun sa personal. Yun nga po, hinahandle ko yung finances ko, binabudget ko. Kapag gusto ko po ng sinasabi nating deserve or satisfaction, yan, before ko siya tignan na deserve ko to, syempre isipin ko, deserve ko nga ba? Yung ganon. Kasi ang hirap po na bumili ka or gusto mo nang pumunta sa ibang lugar para mag-unwind, wala ka namang budget, di ba? Yung ganon po. And parang kasi kaming mga Gen Z, mahilig kami sa mga unwind, kape, mga ganyan. Tapos bibilihin namin kung ano yung mga gusto namin. Pero ang totoo, ang mamahal, di ba? Kailangan natin ng budget. So, medyo nagtatalo po dun yung savings and yung budget natin. So, yun yung medyo in general kung paano namin hina-handle or mina-manage yung finances namin. Ayan, Ate Ems, thank you so much. In relation to that, yung sa share mo, ate, no? So, yun nga, isa talaga sa mga ano natin yan sa Gen Z, yung mga deserve ko to, yung mga yung ano dito, bakit ba ako nagtatrabaho? Kasi para gumastos. Yung mga ganun yung mga sa mga Gen Z ate, yung mga lagi namin sinasabi, pera ko to, gagastosin ko to kasi pinagtrabaho. May mga ganung mga mindset yung iba. Pero in addition to that natin, no, gusto ko lang tanungin, parang paano mo nagagawa, no? Or paano mo binabalance as Gen Z, no? Yung right to rest, syempre, parang nakita ko nakaraan, kakagaling mo lang ng LU ata yun, no? Parang paano mo binabalance yung right to rest mo and relaxation with responsibility to save, syempre, for sure, gagastos ka talaga doon, no? So, paano mo siya binabalance, are? Yun. Tama. Sa LU ako po. Sa La Union po ako nang galing nung nakaraan. Since yun naman yung recent na pinaggastusan ko. So, yun na rin po yung i-connect ko sa sharings ko. So, parang binabudget ko po siya. Doon pumapasok po yung money management ko. Wow, money management. So, parang nandun po kasi ako personally, meron akong short-term, ina-identify ko yung short-term goals and long-term goals ko. So, parang yung katulad nun, yung sa LU, yung gastos ko nung nakaraan, yung budget ko, nandun po siya sa short-term goals. So, hindi ko po siya, or hindi ako magbabakasyon or magre-relax doon kung wala po talaga akong budget. So, parang ang nangyari po, ang ginagawa ko is ahead pa lang, nagbabudget na ako na ito igagamitin ko for unwind or something kasi ang hirap pumunta o sumugal sa mga ganong deserved thing or parang satisfaction natin kasi pagod na tayo, gusto natin mag-unwind, lahat naman na siguro yun eh. Pero ang hirap kasi nagagastos ka pero hindi mo iisipin after noon may pera ka pa ba? After nun, nga. Ganun. So parang, yun po, binudget ko na po yung sa LU na recent ko. And then, lahat, kasi, ako po kasi yung tipo ng taong mahilig mag-list ng mga expenses, tapos, or before and after, para at least na-monitor ko. So, katulad po nung nakaraan, ganito pala kalaki yung naging budget ko. Yung nilist ko nung before, tumugma dun sa after. So, parang kunyari nag-budget po ako ng before ko ng mag-aalat ako dito ng 10,000 for this relaxation. And then, nung nag-compute na ulit ako, ay sobra, ganun.
So parang yung budget ko for relaxation, pwede ko pa siyang magamit sa mga susunod na relaxation ko pa. So ibig sabihin po parang hiwalay na yung for relaxation ko. And kasi doon pumapasok din yung responsibility to save nga. So before ako mag-spend, dapat nakapag-save na ako. So hiwalay po talaga siya doon. Parang doon yung sinasabi na live below your means but within your needs. So parang hindi mo siya pwedeng parang mag-spend ng gusto mo kahit hindi mo kaya. Kasi 'di ba parang at the end, ikaw pa rin yung kawawa. Nagtatrabaho ka, ganun nga, nagtatrabaho ka kasi para mabili yung gusto ko, para magawa yung mga gusto ko. Pero at the end of the day, parang iisipin mo, after nun, wala na. Parang gusto mo lang ma-satisfy yung sarili mo. Nakapag-ipon ka ba? Yung mga priorities mo, nagawa mo ba? So, ayun, personally, dun ako, yun yung mga ginagawa ko. Pag nagbo-budget ako, katulad nun, pag nagre-relax or bumibili ng mga something gusto ko, inaano ko po muna. Tsaka ako kasi uso na sa atin yung mga Shopee, Lazada, online, Shein. So parang mas mabilis na sa atin, lalo na pag nag-browse tayo, kung gusto natin mabili yung mga bagay na natin, parang ang bilis na lang, diba? Pero yun, ako kasi, normally, nag-iisip muna ako ng ilang beses before ko siya i-check out or ano. So parang yun din ang inaano ko for other Gen Zs. Generally, hindi naman siguro lahat. Pero more on kasi, medyo, na sila nagre-research sila or, ayun, iniisip muna nila before they buy it. So, yun naman yung medyo maganda sa Gen Z. Ayan, thank you so much, Ate M. Sana sa mga nanonood sa atin, nakakuha tayo din talaga ng lesson doon sa sharing ni Ate Ems, no? Pagdating sa money management na sinasabi niya. So, ang ganda din na natin yung sinasabi mo, yung proper budgeting na sabi mo sa kanina, no? Before spend, save first. Kumbaga, bago mo isipin yung deserve ko to, isipin mo na yung mga kailangang i-priority, no? Tapos yung matitira, ayun na yung pang cravings mo ngayon, mga gustong pero nakakatuwa yung ganong setup mo, Ate, and yung strategy na ginagawa mo na tinatrack mo na bihira lang yan kasi ako hindi ako ganon. So natuto ako sa kung ano yung pwede kong makuhang strategy pagdating sa pag-track ng mga ginagastos ko, kasi ako minsan pag meron akong nakita pera sa wallet ko at feeling ko wala na akong paggagamitan, feeling ko, na yon, parang para sa akin na yun, para sa deserve ko na yon. Di ba may mga ganun ako, pero dun nga sa sinabi mo na tinatrack mo, tinitignan mo yung expenses mo, tapos nag-save ka muna bago mo bilhin yung mga gusto mo. And napakagandang yon, kapulutan ng aral para sa ating mga viewers talaga sa ngayong araw na to. So, Ate, meron akong isa pang question. Siyempre, yung mga unwind natin, yan, pinagpaplanuhan talaga natin yan, no? Ano yung ginagawa mong strategy kapag siyempre, everyday, kailangan natin ang clothes, di ba? Ano yung ginagawa mong strategy kapag gagastos ka naman sa mga clothes? Kasi di ba merong iba, ay, nasok ko na to, kailangan sa susunod, hindi ko na ito masuot. Yung mga millennial po talaga, ako, aminado ako, nasuot ko na sa gantong outing, hindi pwedeng maulit to sa gantong outing, no? Marami for sure, marami makaka-relate dyan, no? Ayun, anong ginagawa mo? Kasi ikaw, OOTD ka talaga everyday talaga. Outfit of the day ka every time talaga na lalabas ka ng bahay niyo. So, ano mga strategy mo doon? Ayun. Actually, admitted ako. Totoo yun. Yung parang yung parang hindi mo na pwedeng magamit kasi nagamit mo na. Tapos, parang gusto ko na bumili ng bago kasi lalabas kami sa ganito, ganyan. And share ko lang po, actually, hindi ko naman siya kinakahiya. yung cabinet ko, yung room ko, po siya cabinet na may konting room. Ganon. Kasi napakadami ko pong damit,
syempre, pag madami ka pong damit, madami kang cabinet. Pero parang andun ako na parang kapag pipili ako ng damit na lagi ako makapili. Sinasabi po ng mama ko or ng ate ko, ang dami-dami mong damit pero hindi ka makapili. Yun nga po sa dami, hindi ako makapili. Pero yun nga, doon tayo pupasok kung paano ko siya nagagawa na pasok pa rin siya sa budget ko. Actually kasi po, nung mga una, lalo na nung unang facing ko na nagtatrabaho ako, andun kasi ako sa parang hindi ko kasi syempre, in the middle lang naman po tayo, di ba? Hindi ko naranasan yung bilhin yung, nung mga times na bilhin yung mga bagay na gusto ko talaga, lalo na yung mga damit, kasi parang gusto ko, fashionista ako, di ba? So, parang nung nagkatrabaho ako, kapag pumupunta ako sa malls, ganyan, sa SM, ay gusto ko to, bibilin ko. Nandun ako sa nandun pa ako sa yung mga facing na gano'n na bumibili ako ng bumibili, ganyan. Tsaka parang, ang inisip ko naman kasi, in long term, so parang kahit bumibili ako nito, iisipin ko pa rin pang long term siya, hindi lang na isang gamitan lang or dalawa, ganun. At least magagamit ko pa siya sa susunod. Ang problema lang, kapag tumataba ka, ganun, or pumapayat ka. Siyempre, nandun yung na magiging imo-motivate mo yung sarili mo na na magpapayat kasi hindi na kasya sa akin yung damit ko. Yung gano'n, minsan motivational ko po yun, pero minsan nag-failed, char. Pero yun nga po, admitted ako, nung mga una talaga na nagtrabaho ako, na nagkaroon ako ng sarili kong income, merong times na hindi ko talaga parang mapigilan na gumastos kasi gusto ko to. Ang sinasabi ko naman sa sarili ko, healing my inner child. Yun yung mga sinasabi ng mga Gen Z. Healing my inner child kasi hindi mo nagawa yun noon eh. So parang ito na yung pagkakataon na magawa mo yung mga bagay na yon. So, mga ilang years din po nagtagal yun. Pero andun pa rin naman kasi ako sa lagi kong iniisip, mag-save. So parang kahit konti, 20 pesos, 10 pesos, meron pa rin po akong alkansya actually, char. Yearly, annually. So parang nakakapag-save pa rin naman po ako kahit papano. And then yung mga priorities ko. Kaso may iba't ibang facing po kasi tayo eh. Parang iba yung facing ko, iba yung facing nyo. Tapos nandito na po ako sa facing ko ngayon. Like last year lang po ata, tapos ngayon nagtutuloy-tuloy siya. Nandun ako sa facing na na parang hindi na to tama. Parang hindi na siya practical. Na habang tumatagal, oo nga, nagtatrabaho ka, pero hindi naman pwede na healing my inner child ka lang lagi na gusto mo, bilhin mo lang yung mga bagay na gusto mo. So parang mas naging po ako, nandito na ako currently sa facing ko na more on saving. Tapos, oo, bumibili pa rin po ako ng mga clothes, ganyan. Pero medyo hindi na yung gano'n na parang kahit mahal, pag gusto mo, bibilin mo. Ngayon, hindi na eh. Parang mas nagiging practical na, doon na tayo sa medyo cheaper, pero at least elegante or maganda katignan. Pero syempre, depende pa rin naman sa nagdadala yon gano'n. So parang ngayon, nandun po ako sa kaya mas nakikita ko ngayon yung, or na-appreciate ko yung sarili ko dun sa pagbabudget ko ng gano'n, tsaka hindi ko na masyadong sinasabi yung healing my inner child. More on na ako. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Doon ako. Yun yung medyo lagi kong tinatandaan. Tsaka upo naka-memo siya dun sa sa kwarto ko. Kasi gusto ko yun yung lagi kong matandaan, yun yung mag-motivate sa akin sa mga ginagawa ko everyday, ganyan, yun po. Thank you so much, Ate Ebs. Ang daming mga mga phrases or quotes na binibigay sa atin si Ate Ebs. Pinaghandaan mo agad, no? Ate Ebs. Dahil mga pa-under kayo na Emma, no? So, ayun, thank you so much, Ate, na meron na naman akong bago natutunan yung short-term goal and long-term goal. Kasi di ba, ang dami ko tuloy na-realize as a Gen Z. So, kung maraming nanonood sa atin dyan sa Facebook Live natin, for sure maraming makaka-relate sa atin dito. Kasi, ayun nga, medyo naging, talaga yung deserve ko to. And
healing my inner child because hindi naman natin siya ini-invalidate yung mga ganon. Pero kung lagi natin kasi siya gagawin, mauubusan at mauubusan tayo ng savings at wala tayong maiipon talaga kung lagi natin i-heal ang inner child natin. So we need to be responsible. Ayun nga po yung proper budgeting na bago natin pairalin yung healing my inner child natin. Kumbaga, save first talaga muna tayo before mag-spend ng money. And yung sa sinasabi nga natin, 'di ba, minsan pag tawag dito, pagdating sa mga binibili natin ng mga bagay, titignan natin kung needs ba natin siya or wants lang. 'Di ba? So we need to prioritize muna. Ano muna yung mga kailangan natin sa sarili natin, 'di ba? Sa trabaho natin, sa family natin. And then after nun, once na tapos na natin siya, yung wants naman natin kung meron nang matira, no ate? So, napakagandang sharing mo. And thank you dahil nag-research ka talaga. Meron akong mga nakikita sa comment section natin sa live natin na nag-search daw po talaga. Pinagandaan talaga na. Na-pressure yung next guest natin, Ate Edlyn. Oo Ano nga, pong masasabi mo, Edlyn? Jeniel. Pero bago natin tawagin yung next guest natin, gusto ko lang ding sabihin kay Ems, no? May mga nabanggit siya kanina na mga, ano ba to, mga pwedeng corporate supporters ng ERDA like Shopee, Lazada, SM. So, dahil nabanggit po kayo ni Ems, so mag-sponsor na po kayo ng mga bata sa ating Yes. education program. Tama, Jeniel, no? Tapos, shout out tayo sa iyong supervisor kung si Ate Ate sa mga millennials. Correct. Ayan, sorry. Nako. Tapos, shout out tayo sa iyong supervisor, Ems, kasi kanina si Ate Joms shout out kay Ate Sandra. Ngayon naman, mag-shout out tayo kay Mr. Noel Paulino or the finance manager or Kuya Noel. We are sure na proud siya at lahat ng finance staff ng ERDA kay Ems dahil nag-research si Ems. Tama ka, Jeniel. At si Kuya Noel ay number 1 din yan sa pagre-research. Ayan po. So, dahil madami na talaga, Jeniel, ang ating mga Gen Z influencers, no? So, dako na tayo dun sa ating third guest, no? Pero congratulations talaga, Ems. Ayan, marami siya talagang sinabi ng mga tips for the Gen Z. At pwede ba nating i-share, Ems? I'm sure kasi proud ka din dito. Alam niyo po, si Ems ay naging working student din po siya nitong nag-college siya. So, meron din po siyang pinanggagalingan na challenging pero pinagtagumpayan niya. Kaya ngayon kitang-kita natin na talagang binabalanse ni Ems, no? So, kitang-kita natin na siya ay isang nakshuwaran o model. Model ng pagiging balanse. No? Hindi lang po siya model ng ERDA payong at saka ng mga ERDA Sabana dishwashing liquid. Kung hindi, siya po ay example kung paano i-balance. Tama si Jeniel, i-balance ang needs and wants saka yung spending and saving. Ayan. So, congratulations, Ems. Sana nakikinig din ang iyong family. I'm sure happy din sila sa'yo. At ang sambayan ng banda dyan sa Quezon City. Ayan po. Ngayon, Jeniel, gusto mo na rin bang tawagin ang kapwa mo Gen Z? Ang third guest natin. Yes. Ayan. Or gusto mong pahinga muna tayo? Break muna nga tayo, te. Ate, pwede ba tayong magbasa ng mga comments? Ay, sa sige, ating, sure. Go ahead, Jeniel. Go ahead. Sige. Habang Ayan. hinahanap ang comments kasi ang daming mga kumbaga sa namin sa turn namin mga side comments. Parang mga comments natin, mga viewers natin na yan. So meron Pakibasa tayong mo nga yung mga magaganda lamang. Biglang ganda. I'm sure maganda lahat, no? Go ahead, Jeniel. Thank you. So shout out sa 12,000 viewers natin na nanonood ng FB live natin. So ate, ang dami. So nakakatuwa naman na meron, di ba? Ilan pa lang yan, ate. So how much more pa kumpleto na yung mga nanonood natin na beneficiaries natin. So
more than 100,000 na viewers. Ngayon pa lang 12,000 na, 'di ba? So, ayun ate, no? Shout out kay nag-comment pala si Ate Sandra ba to? Sabi niya, mabuhay kayo, Ma'am Jones, at sa yung hobby-dobby po. Diba? Yung kanina, sa sharing kanina. Tapos, meron naman po dito, good afternoon everyone watching from Muntinlupa City. God bless you all. So, ang daming nanonood from different areas. So, hello po sa inyong lahat. Meron din po dito, sabi niya, maging wais din po tayo sa pag-handle ng expenses natin. Hirap po kayang kain ng pera nowadays. Yes po, totoo. Ate Sandra Legion. Diba? Tapos meron pa dito from Ate Joanna Francisco Knox. Nag-research si Ems. Pinaghandaan ang kwentuhan. Magaling na guest at Erda model naman si Ems. Sabi niya talaga. So, ayun ang ating mga viewers. Wow, nanonood ang aking mama. Hello sa iyo, mama. Shout out. Grabe naman ang supportive naman ng nanay naman yan. Ayun lang muna siguro sa ngayon, ate. At maghahanap pa ulit ako ng ibang mga comments later. Oh, nakakatuwa naman, Juniel. Very supportive din ang iyong mama. So, lahat po sana ng mga kapamilya namin na ng guest today ay nanonood po. Bukod sa mga kaibigan at mga Erda communities para po hindi lang 200,000, Juniel, tama ba? Yung mga nanonood. 12,000. Ay, sorry. Diyos ko, dinagdagan ko na. Kanina 30,000 ate. Ay, wow, sorry. Ayan po, wag po kayong mag-alala, parami na po ang nanonood at nakikinig sa ating Erda Kwentuhan via FB Live. Ayan, Jeniel. So kanina, very happy tayo. Marami tayong natutunan from Ate Joms and kay MM. Ngayon naman, dadako tayo dito sa ating kaibigan nyo rin ito. Ayan, sa palagay mo ba, marami din tayong matututunan sa kanya? Na-pressure siya ate actually. Nabura yung lip tint niya, oh. So, ayan. So, talagang triple ang saya natin ngayon dahil sa ating 3 special guests. Pero, syempre, later, yan, mag-ano rin tayo. Ate Joms, Ems, and Ate Celeste. Syempre, makakabawi din kayo kay Jeniel. Mag-shoutout din tayo kay Jeniel mamaya before matapos ang ating programa. Pero ayaw pa nating tapusin ito dahil go ahead, Jeniel. Gusto mo bang i-introduce? Although na-introduce mo na kanina, no? Gusto mong tawagin uli si walang iba kung hindi si Celeste, aka Celeste Ladra. Ayan. Yay! Ayan. Basta si Ate Ems na ang nag-introduce. So dahil pangatlong guest na siya, magsasalimbayan na kami. Tama ba yung term ko? Magsasabay-sabay na kami ni Jeniel ngayon. So ayan. So, ito maganda rin pag-usapan. Sabi nga ni Ate Dolor kahapon, kailangan talaga mapag-usapan kasi ito na rin yung pinag-uusapan ng iba. Baka hindi pa natin masyadong pinag-uusapan kaya ating pag-usapan na. Ayan, dahil si Ems ay nag-research. Celeste, ikaw rin ba nag-research? Ayan po, malalaman natin dahil ang pag-uusapan natin, kukumustahin natin naman ngayon. Celeste kasi ngayon, syempre, aside from, parenting, pagiging career woman, halimbawa ni Ate Joms, at pagiging Gen Z na financially literate ni MM, ngayon naman, pag-usapan natin, how about naman itong LGBTQIA+. Ano ba ito? At ano ang difference nito sa SOGI? So, acronym tayo ngayon. Anong ibig sabihin ng dalawang acronyms na ito, Jeniel? Diba? Anong ibig sabihin Yes, ito? ate. Instant quiz. Yes. Quiz So, habang lang kay Ate nag-acronym si Celeste, kailangan meron daw
L, yung may mga ganon. Tama ba? G, ayan. So, tignan natin, Juniel, kung paano pinaghandaan ni Ate Celeste ang mga tanong natin. Go ahead, Celeste. Ano pong ibig sabihin nito at ano po ang pagkakaiba? Go ahead. Thank Ayan. you. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Thank you po sa pakikinig. Ayan, thank you po sa question, Ate Edlin and Janiel. Ayan, so kung ano nga po ba ang pagkakaiba ng LGBTQIA+ and SOGI? So yung LGBTQIA+ ay L, ibig sabihin is lesbian. Pag G naman ay gay. Ang B ay bisexual. Ang T naman ay transgender. Ang Q ay queer. Ang I ay intersex and A is for asexual. At yung plus ay para sa iba pang mga genders na hindi kasama dun sa LGBTQIA+. Kasi I mean, kasama dun sa plus. Ayun. Kasi marami po tayong genders ngayon. So, samantalang ang SOGI naman po is the expression or sexual orientation and identity, gender identity expression. So, yun po yung acronym ng dalawa. From its acronym, based on my understanding po, LGBTQIA+ defines all the genders that are present now in our time. And then SOGI is for all of us, hindi lang para sa LGBTQIA+, kundi para sa women, para sa men, at para sa lahat to have their own gender expression or gender identity expression. Ayun po. Ayan. Okay. Ayan. Janiel, yung sinabi ni Celeste kanina na for women, for men, for ibig sabihin nun, kasi ang women, female, no? Men, male, yun yung sex. So, yung gender, yung woman, pwede siyang, meron tinatawag na cisgender, so kailangan i-research din yan. So, ibig sabihin kung ano yung sex niya, yun din yung gender niya, no? Pero pwedeng iba din, 'di ba? Yung female ka pero iba ang iyong gender identity or male ka pero iba yung gender identity mo. Tama ba to, Janiel? Tapos yung SOGI naman, yung expression. Pero kanina naalala ko, before tayo mag-start, meron din binanggit si Janiel kung ano yung ibig sabihin ng plus sa LGBTQIA+. Go Oo, ahead nga, Janiel. oo, ate, yun, nasabi na rin naman siya ni Celeste, no? Yung plus, kumbaga, space siya for expanding for new understanding para sa mga different parts pa ng very diverse na gender and sexual identity. So may hindi like for example, ilan lang 'yan sa mga identity, mga gender identity na nabibigyan ng name. So ano pa, yung plus na yun is nag-hold siya for space para sa mga new gender identities pa natin. All right. Thank you, Celeste and Jeniel. Ayan po. And then, may tanong pa tayo nakasunod kay Celeste. Ayan po. Ayan. Jeniel, gusto mo ba? Baka may tanong ka. Gusto mo bang mauna? Siguro para lang din para for the information ng lahat. So, bakit ba natin ito pinag-usap? So, June nga, kumbaga recently lang, last June 22, nagkaroon ng celebration ang LGBTQIA+ community na tinawag nila. Kumbaga, ang celebration is Pride Month. So, nung nung June 22, nagkaroon sila ng Pride March. No, ate. So, dito yung araw na to is para doon nga sa hello, parang nawala ko. Yes. Medyo naging choppy ka, pero tama si Jeniel. So, nagkaroon ng Pride March para sa advocacy na ito. Kasi itong advocacy na ito ay advocacy din ng pagiging malaya. Ayan. So, tanungin natin si Ate Celeste. Celeste, kasi
halimbawa, sina Ate Dolor, boomer, 'di ba? Si Ate Edlin, Gen X. So, hindi namin fully naiintindihan ano ba tong LGBTQIA+, ganyan, SOGI. Pero anong pwede mong sabihin sa mga tao na maaring hindi man 'to naiintindihan, pero ano yung pwede nating maging approach sa advocacy na ito o sa mga persons, kapwa natin tao na identified sila as LGBTQIA+. Ayan. So, thank you po, Ate Edlin. So, para po sa akin, at para po sa ibang mga boomers, para po sa ibang generations na hindi pa masyadong naiintindihan kung ano nga po ba ang SOGI at yung LGBTQIA+. So, mainly, ang SOGI po ay magbibigay nga po ng expression gaya po ng nasabi natin kanina. And this is for us not to just, if hindi natin masyado siya naiintindihan, we must give respect to all, to to show na hindi natin sila kinikriticize so kung anumang kanilang expression na or anumang kanilang gender na gustong i-show sa lahat. So dapat tayo. Kasi even I also experience this na I got super curious kung bakit parang iba yung tingin nila sa akin towards having a partner. But then I realized na it's not really about, you know, those bad energy na nabibigay ng other people. But for me to understand then na this is what I love and this is what how I express my love. So all of us should also respect others ways of how to show themselves and how to show their love to others. Ayan po. So, tama yung Juniel, no? So, parang, halimbawa, any generation, mapa-Gen Z man, kasi not sure naman tayo, di ba, Juniel, kung lahat ng Gen Z, lahat ng millennials, or yung earlier generations ay naiintindihan itong advocacy na ito, itong human rights na ito, pero maganda yung sinabi ni Celeste na respect, di ba? Ito naman yung number 1 sa ating Universal Declaration of Human Rights. Everyone has a dignity, kaya everyone should be respected. Ayan. So, dagdagan natin yung mga tanong. Celeste, ano naman ang pwede nating sabihin dun sa mga tao naman na, ano ba ang term nyo, Jeniel? Yung medyo judgy ba, Jeniel? Judgy, yun ba ang tawag? Kasi yung halimbawa, bata pa lang, tapos parang halimbawa, bata pa lang yung boy, tapos parang yung iba ang tingin na sa kanya, girly-girly, tapos sinasabi, ay, LGBTQIA+ siya, pero hindi naman niya yung sinasabi, 'di ba? So, anong sa palagay mo? Anong dapat bilang development worker, Celeste, anong dapat ang approach natin sa ganitong situation? Ayan. So, isa din dahil bilang kasama sa ERDA at human rights advocate din and children's rights advocate din ako. So, nakikita ko din may mga times na halimbawa kung malambot yung isang batang lalaki, parang girly-girly siya kumilos. Madali siyang na-identify na sinasabi ng karamihan na, isa ka bang part ng LGBTQIA? Tapos, hindi natin dapat to kasi i-criticize na ganun agad yung kanyang gender. Hindi natin dapat siya ma-influence na ganito kasi siya mismo dapat ang mag-define ng kanyang gender. So, ayun, hindi dapat tayo mabilis na mag-stereotype na kung malambot ang isang lalaki or isang batang lalaki or even boyish naman yung isang babae, hindi natin masasabi na sila agad ay lesbian or gay kasi dapat sila mismo yung ma-identify sa sarili nila na part sila ng LGBTQIA+. And also, if you are curious to know if you have met someone na halimbawa
you wanted to know kung ano ang kanyang gender or preferred gender. So you can respectfully ask them. So you can just say, hi, hello, what's your pronouns? Ito yung parang gamit na gamit this time. Yung sa present time na even sa mga surveys, nagagamit ito to show respect to them kung paano natin sila um, ah, paano natin sila kakausapin kung ano nga ba yung kanilang ginagamit na pronoun. Ayan. So, thank you, Ate Celeste. Tapos, dagdagan lang natin bilang mga development workers, no, social worker man, or halimbawa, sa psychology, meron tinatawag na gender development. No po? So, habang bata, so hayaan muna natin ang bata. Let our children be children, 'di ba? So, hindi natin ililabel na malambot, ganyan, o girly-girly, 'di ba? Sabi nga ni Ate Celeste, tama, walang stereotypes, no? We let our boys be, 'di ba? We let our girls be. Kung may mga girls na parang quote boyish unquote, 'di ba? Tapos may mga boys naman na quote girly unquote. So parang we let them be. Merong mga girls na batang babae na into sports, 'di ba? Merong mga boys na into arts or into even malam mo meron siyang gusto mag-ballet, for example, 'di ba? So we let them be, we let our children grow hanggang hindi na sila minor, no? I think Janelle safe 'yon, 'di ba? Pag hindi na sila minor, no? Pagpatak nila ng 18 years old, and then we still respect them, give them space, let them decide. Hindi tayo magsasabi, tama si Celeste, hindi tayo magsasabi na kung LGBTQIA+ ba sila o hindi, no? Hindi natin ililabel. And then hindi rin natin ifo-force. Tama ba, Janiel? Even pag adults, no, Celeste? Tama ba? Hindi rin natin, even adults, just because hindi na sila minor, ifo-force na rin natin silang sabihin kung ano yung gender nila. Kasi kahit adult, 'di ba? We have men na parang sabihin nila parang malambot. Meron namang women, adults na parang parang boyish naman, pero ano sa palagay mo, Celeste? We let them be, 'di ba? At this time kasi we have to be careful sa pagja-judge ng ibang tao, specifically sa kanilang preferred gender. At saka even yung sa stereotypes nga, we should be equal sa pagtingin sa mga lahat ng uh, even sa pagkilos ng mga kapwa natin tao. Ayan. So we cannot say na dahil isa siyang gay, ganito yung kanyang ginagawa. Dahil isa siyang lesbian, ganito yung kanyang ginagawa. Tapos i-judge natin agad sila na sila ay gumagawa ng masama. Which is, we shouldn't judge them like that. No? And even before pa naman it's a big battle, it's a long battle na about equality, about expressing yourself. So we should not judge them by how they just how you just see them in the first you should know them, and you will see na kasi ako din ang dami ko rin friends na na malambot, na gayish. I'm actually happy na to be part of those kind of friendship kasi mas naging makulay ang aking buhay, and then mas naging happy ako to explore life with that kind of expression that they have. They are strong, and they can express themselves well. And even at this time kasi, mga Gen Zs, sabi nga kanina ni Ate Ems, na we know how to express ourselves, and we do not want to, we want to stop this stereotyping and stereotypes, and we want to, make good better future for all, na non-discriminatory and respective sa lahat. Ayun.
Ayun, naku, Jeniel, Ems, parang Inglisan pala tayo this afternoon. Ayan. Pero tama po yung sinasabi ni Ate Celeste, no? Talagang we should respect each other. We do not label, biglang napa-English na rin ako, wait lang. So dapat po paggalang, respeto, no? Hindi tayo judgy. Yun ba yung term? So, hindi tayo mabilis o kaya hindi talaga dapat magle-label. Ayan po. At saka, 'di ba, ngayon napapanood natin, Jeniel, Celeste, 'di ba, yung mga usong-uso ngayon, yung mga sayaw-sayaw, ganun-ganon, ganyan-ganyan. So, tapos meron tayong makikita na, 'di ba, may mga girl groups, ang mga sayaw, mga ganun-ganon, ganyan-ganyan. Tapos may makikita tayong mga boys sa ating community na ganun-ganon din, sumasayaw-sayaw. Tapos, label ba natin, Celeste? Eh, gayong, yun ang napapanood nila. So, ikaw, Celeste, what do you think about these things, Nax? English, ayan. Ayan, thank you, Ate Edlin. Sa pagsasayaw naman, wala naman, there is also freedom sa pagsasayaw, no? Kahit makita mo yung mga kasama mo na kumikembo, tapos mga lalaki sila, it's fun to see them how they dance. It's also showing their their ability, their lambot ng katawan, yung ganon. Ayan. So, para dun din sa mga ganon, it's how they show themselves. Yun. It's how they express themselves. It's much more malaya sa pakiramdam, mas malaya sa pakiramdam na alam mo na yung ah, na malaya ka sa pag-express ng iyong sarili, malaya ka sa mga bagay na alam mong though maraming tao pa din sa ngayon ang nagki-criticize sa'yo, pero alam mo din na mas marami, like 200,000 ang dumalo sa Lablaban nung June 22, mas marami ding mga tao ang sumusuporta sa'yo kasi love ka nila. They show care, they show love to you. Yun. Ayan. So, doon sa mga 200,000 na sana nanonood din sa atin this afternoon, Jeniel, 'di ba? Sana nanonood sila for the advocacy talaga, 'di ba? Siyempre, maganda rin na parang pumunta tayo for the artist na gusto natin. Pero siyempre, sana pumunta rin because of the advocacy. At dahil sa advocacy, ina-advocate ko din po na makasama kong muli si Jeniel. Ayan po, ang ating co-host for this afternoon. Ayan. Tapos, maganda na napapag-usapan natin itong lahat. Dahil ito, minsan, tama ba, Celeste? Ito yung mga topics na iniiwas-iwasan natin o kaya hindi talaga natin pinag-uusapan pero gustong-gustong pag-usapan. Naalala ko, may nabasa ako, pero kailangan ko din mag-research na matindi tulad ni Ems at saka ni Celeste at ni Joms na sa ating biological makeup, kung paano tayo ginawa, meron tayong mga chromosomes na nagbibigay sa atin ng ability to love, 'di ba? So, ibig sabihin, ang mga sons, they are able to love their fathers, 'di ba? Same sex. The daughters are able to love their mother, same sex. So, ang love talaga is very universal, no? It's supposed to be unconditional, pero madaling sabihin, mahirap gawin, especially sa people na maaring hindi nakakaunawa sa atin or hindi ganoon ka-respectful sa atin. Pero just the same, we promote, we advocate respect, no? For each one of us. Ayan. Jeniel, meron ka ba bang gustong itanong kay Ate Celeste mo? Or gusto mong itanong yung kaninang tanong na pinost din sa atin dito sa group chat? Nakita mo pa? Or na-out ka? Ay, na-out ka sa Zoom? Rinig ako. Yes po. Ganito talaga pag live ate, no? Wow. Correct, correct. Oo, ganito talaga pag live. Siyempre sa panahon din yung connectivity natin medyo minsan humihina. So, pero at
kahit ganun pa man, tuloy ang laban. Love laban. Hindi. Pero yun, I'm so happy kasi, ate, before ako magtanong siguro kay Celeste, no, magbigay lang din ako ng short ah thoughts din regarding dito. Kasi nga, syempre po, si Ate Celeste natin, she considers herself na gender fluid. So, I'm so happy na wala siyang takot na i-express to. Kasi ang dami talaga na kasapi ng LGBTQIA+ community na takot pa, no, na na-express yung sarili nila because of judgment by other people. Pero hindi natin sila pinipilit na mag-come out agad. Ano, Naku, naging choppy na naman si Jeniel. Pero ang ganda ng sinasabi ni Jeniel. Tama yung Jeniel, ha? Tama po yung point ni Jeniel na yes, we do not pressure. Happy pa rin, Ate Celeste? Happy pa rin, hindi, no? ito yung kaiwas-iwasan talaga. Ayan na. Go ahead, Jeniel. Ate, hello? Yes. Ganyan Ayos. talaga pag live. Go ahead, Jeniel. Ayan, ate, rinig na ako. Yes po. Ayan. So, ayun nga ate na ito yung iniiwasan talaga na usapin because nga yun nga hindi pa ganun, hindi pa siya fully accepted by the society. Pero we are doing this kasi dahil ang LGBTQIA+ community is parte siya ng society. Kumbaga, si Erda talaga is andun yung gender inclusivity talaga na no one will left behind talaga. No, kaya isa tayo sa nag-a-advocate din talaga ng ganitong mga klaseng usapin, ng mga ganitong klaseng advocacy. That's the reason why this is what I love about Erda din talaga, no, na no one will left behind regardless your sex, your gender, kung sino ka, ano ka. Yun po talaga yung maganda din talaga dito. So I'm so happy na napag-uusapan to ngayon dahil napapanahon at dapat na pag-usapan because ayun nga madami na ang parte ng LGBTQIA+ community na hindi natin alam yung iba na continuous na nade-discriminate, continuous na nade-judge by other people dahil sa kanila the way how they act, no, yung paano sila gumalaw na ano sila, nade-judge agad sila, pero there's nothing wrong with that, no, be yourself lang din talaga, and I'm so happy. So siguro ate yung last question ko kay uh, Ate Celeste, no, Ate Celeste, adya ka pa ba? Yes, Andiyan na Mihay. siya. Tapos, Jeniel, itong huling tanong mo ay baka huli na talaga kasi ang Zoom natin pala ay naset hanggang 3 p.m. So, bago mo tanungin ang final question mo to our final guest. Ayan. Thank you so much, Joms, Celeste, sa lahat po ng nakinig sa ating Erda Kwentuhan FB Live today. And of course, Ate Dolor, I'm sure may message pa si Ate Dolor, pero ate, i-message mo na lang sa amin ang message mo. Dahil ito po, I will give the floor to Jeniel to ask the last question to Celeste. And thank you so much, Jeniel. Sana ito ay hindi huli nating pagsasama. Halak ka, Celeste, bilang co-host ko. Ayan, go ahead, Jeniel. Thank you. I just wanna say thank you lang din po talaga sa mga ating mga special guest ngayon and sa pagkakataon na to bilang maging co-host ni Ate Eds po. So last question ate, hanggang 3 lang pala to ate. So pasarap yung kwentuhan because ay nga fruitful din talaga ng usapan. Ano yung masasabi mo Ate Celeste as a bilang kabataan na gender fluid para sa kabataan natin out there but also din sa mga parents nila? Ayan. Siguro masasabi ko lang before mag-alas 3 na be yourselves, love yourselves, and be confident na you can be yourselves, you can express who you are. And mas masaya siya kasi nga mas malaya siya sa pakiramdam.
to be a respectfully gender fluid or other genders pa man yan. Ayan. Thank you. So, we have the right sa access. We have the right sa access to information. It's a human right. So, kaya natin pinag-usapan lahat ng topics this afternoon. So, thank you, Jeniel. Thank you. Ate Dolor, Joms, Ems, Celeste, sa lahat ng, or the communities at 2,000, 12,000, o 200,000 na nakikinig. Magbabay ka din, Jeniel. Bye-bye po. And sa ating dito ang last na co-host. Kumalay mo, next time ako na ang main host. Wag! Ate Dolor, pwede Thank ka you. rin mag-unmute and say bye. Lahat po Thank you tayo, po. Jobs, pwede, Dahil and nakinig. Celeste. Sabay-sabay na mag-thank you and bye-bye. Bye! Thank Bye you! po. Thank you. Thank you po. Ingat! Mm.